greet everyone with thanksgiving in our hearts. Thank you, Jesus. At thank you, Lord, that kami ay nakarating sa araw na ito, no, sa buong taon. Thank you, Jesus. Sir Simon, are you okay? Oh, na. Thank you, Jesus. We praise the Lord. No, nakalimutan nating ipag-praise si Sir Simon last Sunday. Pero nagpadala naman siya ng picture niya. No, ang dami niyang mga bandage sa kanyang mga binti, no, kamay, no. Sabi nga namin, naglinis ng bubong si Sister Simon. Sa ganyang kalaki ni Sister Simon, pag nalaglag ka sa bubong, parang nalaglag yung debris ng rocket nung nung China. No, but again, thank you, Lord, for protecting all of us, Lord Jesus. Thank you so much. No, kaya pag tayo malungkot, pag tayo may problema, in trouble, huwag tayong umupo sa bangin. You know what we're talking about? If we are depressed, in trouble, do not sit beside or huwag tayo dyan sa gilid ng bangin. No, why? No, kaya nga may mga warning signs no, accident-prone area. No, so alam na natin 'yan. No, pag tayo ay malungkot o ano ang karamdaman, the more that we must come to church. No, come to Jesus. And thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of Judges, chapter 13. Chapter 13. Umpisa natin sa verse 1. Kanina, hindi naman ako ngungo, pero ngayon naging talaga naman. Ayan, dyan na. Verse 1. And the children of Israel did evil again in the sight of the Lord, and the Lord delivered them into the hand of the Philistines 40 years. Ito ay ang pinakamahabang servitude nila. Yung kanilang paglilingkod sa mga dayuhan, sa ibang lahi, no, sa mga Book of Judges, 40 years ang pinakamahaba. No, isang life sentence, isang reclusion perpetua. No, so ganun kahaba. Verse 2, and there was a certain man of Zorah, of the family of the Danites, whose name was Manoah. Manoah means rest. And his wife was barren and bare not. Ang kanyang misis ay, kanyang asawa ay baog, hindi na makapanganak, just like Sarah, just like Elizabeth, no, marami pa dyan. No, and the angel of the Lord appeared unto the woman and said unto her, Behold now, thou art barren, and bearest not, but thou shalt conceive and bear a son. No, parang yung mga tinaga, mga salita doon sa Isaiah 9:16, no, na sinasabi, a virgin shall be conceive and bear a son. No, so just like her, but thou shalt conceive and bear a son. No, ikaw ay baog, hindi ka nagdadalang tao, pero ikaw ay magdadalang tao at ikaw ay manganganak ng isang lalaki. Now therefore, beware, I pray thee, and drink not wine nor strong drink, and eat not any unclean thing. For lo, thou shalt conceive and bear a son, and no razor shall come on his head, no, walang gunting, walang pangkat na mapuputol sa kanyang mga buhok sa ulo. For the child shall be a Nazarite unto God from the womb. No, sa sinapupunan pa lang ng kanyang nanay, siya ay tatawagin ng Nazarite and shall be given to deliver Israel out of the hand of the Philistines. Shall we pray for a while? Lord, thank you for your grace and your mercy. Thank you for the strength, for the healing, for your guidance, for the good weather today.
Lord, we are so thankful. We are so blessed, Lord, for having with us right now. Thank you for the Word of God. Thank you for the brethren na nakarating sa araw na ito, for keeping them safe, sa aming mga pamilya. Lord, bless your Word this morning. We cannot do this alone. We need your Word always, Lord Jesus. Kung anuman ang aming mga daladalahin, mga questions, Lord, sa pamamagitan ng iyong mga salita, ito ay masagot, Lord Jesus. So Lord, be with us, anoint your word. We love you, Jesus. We praise you in Jesus' name. Amen. Say thank you, Jesus. No, so, the title of our preaching for today, Warning Signs. Warning Signs. Warning signs, pero yung lalaki nakaupo sa lap nung babae. Thank you, Brother Roman. No, how sweet. No, napaka-sweet ng kanilang illustration. No, gawa ni Brother Roman. No, napaka-sweet. No, but very dangerous. No, why? No, being a man sitting in this kind of comfort, no, sa mga knees, sa mga tuhod, sa mga lap ni Delilah. No? Parang sweet siya pero very dangerous. No? Pag ang tao andun na sa kanyang comfort, it's very dangerous. No? So ayan, yung binasa natin kanina, may isang babae na balo pero kinausap ng angel of the Lord at ang sabi sa kanya, ikaw ay manganganak. At ang tao na yung bata na ipapanganak mo, andyan pa lang sa loob ng tiyan, shall be called a Nazarite. No, tapos hindi ka pwedeng uminom ng wine nor strong drink, no, hindi ka pwedeng mag-touch ng mga corpses, mga patay na, at saka hindi ka rin pwedeng kumain ng mga unclean thing, no, yung mga pagkain, mga pato, mga isda na walang kaliskis, mga ano pa bang mga unclean thing, no, marami diyan. No, mga ayun, mga baboy yan. No, mga hayop. Na hindi tap. Naalala ko tuloy yung mga hayop na yan. Sino magsabi? No? So again, yan ang purpose kung bakit ipapanganak si Samson. Dahil ang purpose kaya siya ipapanganak, ano ang purpose dito? No, shall be called a Nazarite unto God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. Ipapanganak siya dahil ang purpose niya, siya ay gagamitin para i-deliver, bigyan ng kaligtasan, i-rescue ang mga Israelites na pinapahirapan ng ibang bansa, ng ibang mga lahi, dahil sila ay tumawag na sa akin. No, only God can act. Ang Diyos makakakilos lang kung ang tao ay natutong tumawag sa Kanya. No, ang Diyos hindi pakialamero eh. No, nirerespeto niya kung ano ang desisyon natin sa buhay. No, kahit ang taong masama, no, pero this time 40 years servitude, narinig na ng Diyos ang kanilang mga hinaing na nahihirapan na sila kasi ganun lang naman. Mga Israelites matitigas ang ulo. No, pag sumusobra na sila, ang Diyos magpapadala ng ibang lahi para sila ay parusahan. Andyan ang Babylonian Empire, andyan ang Medes and Persia, andyan ang Assyrians, andyan ang Babylonians, andyan ang Greeks, andyan ang Romans. No, pero pag sila tumawag na sa Diyos, when they repented from their sins, ang gagawin ng Diyos, magpapadala na ng isang judge. No, so this time, si Samson ay kanyang hinubog at pinili. No, ang Diyos wala siyang pakialam sa haba ng panahon. Wala siyang timeline na kagaya natin na pag may emergency, magmamadali tayo. No, na pag, ay, urgent yan. Pag hindi nasunod, magwawala ka na, magagalit ka na. No, kasi urgent, kailangan may time tayo, may due date yan, may... No, kumukulo na rin yung dugo mo dahil may timeline ka. Pero ang Diyos natin, mga kapatid, wala. No, at alam niya na ang mga Israelites nahihirapan na, pero ang Diyos, kalma lang. No? Nahihirapan kayo, pero hindi kayo tumatawag sa akin. No? Pinaabot nyo pa ng 40 years para kayo ay tumawag sa akin. No? So paano ako makakakilos? No? Walang pakialam ang Diyos doon.
No? Maliban na lang kung ang tao ay tumawag sa kanya, magsisi, nahihirapan na, then doon makakakilos ang Panginoon, mga kapatid. So anong ibig sabihin ng Nazarite? Nazarite, no, ibig sabihin, an Israelite, consecrated, separated, no, pinili, siniparar, no, consecrated, in offer to the service of God. No, yan ang Nazarite. Siya ay talagang you are chosen, no, you are selected. Under vows to abstain from alcohol. No. Ang sabi sa kanya kanina, ni wine nor strong drink. No, remember, hindi lang strong drink pati wine. No, pag ikaw ay isang Nazarite ay tawag dito, hindi ka pwedeng uminom niyan. No, pag sinabing wine, fermented grape juice. No, at fermented grape juice, mayroong non-alcoholic na ferment siya, pero wala pa siyang concentration ng mga too much alcohol. Mayroon namang iba, may mga ilang percentage na, no, ng madalas fermented grapes ang ginagamit, fermented juice. Ang strong drink, no, ito yung mayroon tayo sa ngalon, no, mas potent ito, mas matapang na fermented or distilled beverages, including barley drinks or date wine with higher alcohol content. Ito yung mga nakaka-intoxicate. Ito yung nakakalason. Ito yung pag uminom ka, ay maya-maya, yung dati kang matatakutin, ngayon matapang ka na. No? Yung dating hindi marunong mag-English, ngayon Inglesero ka na. No? Maraming gumagawa. No? No, yung takot ka manligaw, idaan mo sa alak para pagpunta doon, talagang mahal na mahal kita, hindi mo pa, no. Pero pag umokay na, mawala na yung wisyo ng alak, pag tinanong mo, ay, hindi, no, dahil sa alak. No. So pati wine, hindi rin po pwede. No, that is why dito sa atin, hindi tayo, ay, brother, mabuti sinabi mo, wine at saka strong drink lang. So pwede pala ang Red Horse, pwede pala ang konyak, pwede ang pondador. No, lalo na sa panahon natin sa ngayon na puro selebrasyon sa labas, huwag nating malalaman na may isa tayong kapatiran na nalasing. No. No, pag nangyari yan sa'yo, siguraduhin mong hindi namin malaman. No, why? No, dahil hindi talaga dapat, mga kapatid. No. Ang isa pa, consecrated to the service of God dahil siya ay may trabaho, siya ay pinili ng Diyos para sa trabaho na yan. No, under vows to abstain from alcohol, let her hair grow. No, hayaan lang ang kanyang buhok na tumubo and avoid defilement by contact with corpses. No, pati sa mga patay na yan, bawal sila dyan. So example, si Samson, si Samuel, si John the Baptist, yan ay mga Nazarite. No, ang Diyos ang pumili sa kanila. But Samson, from the womb pa lang, no, siya ay pinili na ng Diyos, prepared by God to deliver Israel out of the hand of the Philistines. So ito, mga kapatid, yon ang pangako ng Diyos sa mag-asawa na ito until na naipanganak si Samson at siya nung ipinanganak, naging young people, no, naturuan din ng kanyang magulang. Sa verse 24 ng chapter 13, and the woman bare a son and called his name Samson, and the child grew, and the Lord blessed him. And the Spirit of the Lord began to move him at times in the camp of Dan between Zorah and Eshtaol. Sinasamahan na siya ng Diyos doon. He was anointed by God. No, again, wala siyang Holy Ghost, but the anointing of the Holy Ghost, kung saan siya, ay sinasamahan siya ng Diyos. Now, verse 1 ng chapter 14, and Samson went down to Timnath. Ang Timnath ay malapit lang, no, sa lugar nila. At least mga 5 kilometers. And saw a woman in Timnath of the daughters of the Philistines. Ano ang purpose ng mga warning signs, mga kapatid? Example, Brother Wilfred, anong purpose ng warning signs? To avoid accident. To
to avoid accident. No, warning signs to raise awareness. No, pinupukaw ang iyong awareness, yung ano sa paligid, yung kamalayan sa paligid, to alert people to potential hazards. No, para alertuhin ang mga tao sa mga potential o mga pwedeng maging dahilan ng ito ay mga hazards o mga pwedeng makasakit sa atin, mga dangers or conditions that could cause injury, harm, or require special attention or to avoid accidents. No, mga babala, mga warning signs, bawal tumawid dito. No. Tayo na mga Pilipino, no, pag tayo pumunta ng Singapore sa ibang bansa, masunurin tayo. Pero pag sarili nating bansa, matigas ang ulo natin, lahat negosyable. No. Nahuli ka na, kausapin mo lang, pati yung enforcer dyan sa Manila, lahat sila ay matulungin. No. Pag nahuli ka dyan sa Manila, Sir, ano bang may tutulong namin sa iyo? No. Alam mo na yon, pag gumanon. No, andyan sa Manila, halos marami sa mga, no, nakailang beses na tayong nakaranas dyan. No, lahat negosyable. Ang batas ay negosyable, ay pwedeng pag-usapan. Pero pag tayo na Pilipino, pag sa ibang bansa, napakasunurin natin. You know? Takot naman pala tayo. Kaya nga sabi nila, mabuti pa sana kung hindi nawala itong mga Amerikano sa bansa natin, hindi nawala yung mga Japanese. Pag tayo nahawakan, umasenso tayo eh. Pero pag tayo pinabayaan na, lahat ng korupsyon, lahat ng kalukuhan, dala-dala na natin. So, bawal tumawid. Warning sign. Hindi kontento sa bawal tumawid, nakakamatay dito. May tumawid pa rin. Bawal tumawid, may namatay na rito. Andyan sa Quezon Ave, may namatay na dito. Ay, tuloy pa rin. May tumatawid pa rin. Caution, wet floors. Andyan sa mga Jollibee, McDonald's, may nagmamap sila dyan, tapos kita mo na, may nakalagay na kulay dilaw, may wet floor na nakalagay. Tapos doon ka pa rin dumaan, boom! Tapos ang ulo. Kahit sa bahay natin. Nakita na natin na may simpleng tubig, tapos naka-tiles. Tapos anong gagawin natin? Ay, hayaan mo na yan. Lahat nag-iisip kung sino ang gagawa na punasan yung basa na yan. Pari-pariho ang kaisipan. Hindi, sila na lang magpunas dyan. Pagbalik mo, nakalimutan mo na may tubig dyan, boom! Mababalik pa natin yung panahon pag na sumabog na yung ulo natin dyan. Dangerous, high voltage. High voltage na hawakan mo pa. Matry nga. Subukan mo nga. Anong klase? Accident-prone area. So again, binigyan tayo ng latest example. Yung nangyari nakaraan. Hindi natin alam kung may foul play kay dating Undersecretary Cabral, kung siya ba ay tumalon, kung siya ba ay nadulas, o ano pa man ang mangyayari. But in short, kung matino ang iyong kaisipan, huwag ka doon. Kahit gaano ka mang kalungkot sa buhay, kaproblemado, huwag ka sa mga area na yan. Dahil pag negative ang pumasok sa isip natin, ganun ang mangyayari, mga kapatid. And also, ano ang purpose ng Diyos? Bakit siya nagbibigay ng warning sa atin ng mga tao? Warning signs. Bago ang Diyos magbigay ng judgment, bago ang Diyos magparusa sa isang tao, magpadala ng kalamidad, maraming mga warnings, reminders ang Diyos na ginagawa sa buhay ng tao, sa buhay natin. Para hindi tayo. Number one, the purpose of God's warning is for our protection from harm. Either physical or spiritual danger, pinoproteksyonan tayo ng Diyos, binibigyan niya tayo ng warning. Andyan ang Word of God, andyan ang mga teachers natin, andyan ang mga leaders natin, andyan ang mga kaibigan natin, andyan ang preaching, andyan ang mga klase natin to give us warning for protection from harm,
call to repentance. No, a merciful call to turn away from a self-destructive path and return to a right relationship with God. No, call to repentance. Ang isa sa purpose ng Diyos, kaya siya nagbibigay ng warning sa atin, a merciful act of God. No, magsisi ka. Dahil kung hindi ka magsisi, alam mo nang mangyayari sa iyo, self-destruction. No, kahit hindi kita bigyan ng kaparusahan dahil ang isip mo ay reprobate na, baliktad na, hindi ko na kailangan magpadala sa iyo ng punishment dahil ikaw mismo ganun ang mangyayari sa iyo. Call to repentance. 3, guidance and instruction. No? Binibigyan tayo ng Diyos ng guidance and instruction kung ano ang mga dapat gawin. Number 4, strengthening faith. No, pinapalakas ng Diyos ang ating pananampalataya. 5, demonstration of justice and sovereignty. No, ay isa yan sa purpose ng Diyos, kaya tayo binibigyan ng warning na sa lahat ng ating gagawin, ang Diyos ang ultimate justice, authority, sovereignty, na siya ang may kakayanan na pwedeng gumawa niyan. And then, an opportunity for deliverance. No, para tayo ay iligtas ng Diyos, mga kapatid. So, we say praise the Lord. Samson went down to Timnath and saw a woman in Timnath of the daughters of the Philistines. Si Samson dito ay kanyang kalakasan, young people, no, laging in love. No, mali ba ang ma-in love? No, depende. You know? So si Samson, no, sa kanyang kakisigan, sa kanyang 20 to 30s ang kanyang edad, si Samson ay ang taong gala. No? Ang book bilang judge ng Israel, halos wala tayong mabasa rito kung ano ang kanyang relasyon pagdating. But he judged Israel for 20 years. Pero hindi in-emphasize, hindi in-elaborate, hindi dinitalye kung ano ang kanyang relasyon sa kanyang mga kapwa Israelites. No? More on, pinakita dito ang kanyang buhay, kung ano ang kanyang relasyon sa kanyang mga kaaway na mga Philistines. No? Doon siya laging nakikisalamuha. So halos walang kwento kung paano siya naging judge, hindi in-elaborate, no, ang kanyang kwento. So, dahil siya ay gala, siya ay pumunta ng Timnath and saw a woman, the daughter of the Philistines, and he came up and told his father and his mother and said, I have seen a woman in Timnath of the daughters of the Philistines. Now therefore get her for me to wife. No. No. Sabi niya, tay, meron akong crush, no, na gustong-gusto ko, no, talagang na-inlove ako sa kanya, pwede bang kunin mo siya at kami ay maging mag-asawa? No? Then his father and his mother said unto him, is there never a woman among the daughters of thy brethren? Wala bang mga kababaihan dito, no, sa ating mga kalahi, sa iyong mga kapatid? Or among all my people that thou goest to take a wife of the uncircumcised Philistines? Sabi niya, wala ka bang nakitang babae dito sa simbahan? No? Wala ka bang nakitang pogi dito sa church? No? Wala ka bang nakita na magugustuhan mo dito sa kalahi mo? Bakit kailangang pumunta ka pa doon? But again, mga kapatid, yung sinabi ng nanay at tatay niya was a weak kind of protest. No? Ay isang klaseng mahina na protesta sa pagsabi kay Samson na, anak, wala ka bang nakikitang nakakrushan mo, na nagugustuhan mo dito sa loob ng Israel?
No, bakit kailangan mo pang pumunta ng Timnat sa lugar ng mga uncircumcised na mga tao na kalaban ng mga Israelites, kalaban natin, mga Philistines na mga yan? No, bakit kailangan, wala ka bang nakita rito? No. Pero ano ang sabi ni Samson? And Samson said unto his father, get her for me, for she pleaseth me well. No, sabi niya, wala akong pakialam sa sasabihin mo, tay. Basta kunin mo siya dahil talagang in love ako sa kanya, hindi na ako makatulog. Wala akong nakitang babae na mas maganda, mas gwapo kaysa dyan sa bayan natin. Tayo na mga magulang, pag lumaki na yung mga anak natin, andyan na sila sa tamang edad, may trabaho na, may karir na, may sweldo na, may intellect na, may talino na, napag-aral na sila. Parang tayo, ang pinakamasakit pa naman na part sa isang magulang ay sagot-sagutin ka ng iyong anak. No? Tapos pag sinagot ka, pabalang pa. No? Dati ikaw nagpapakain. No? Ikaw nagpaaral. Although it is your responsibility na tamang gawin talaga. No? Tapos ngayon, pag nakatapos na, ikaw na ngayon ang pinapakain, ikaw na ngayon ang parang anak, pag-ituring. Nay! Tay! Basta andyan ang pagkain, bahala na kayo. Basta hayaan nyo ako sa mga decisions na gagawin ko sa buhay ko dahil may isip na ako, may pera na ako, kaya ko na, tay. A silent protest from the parents. A weak protest. Samson. Samson. Hindi. Tama, si Samson. Samson, wala ka bang nakikita rito? Bakit doon pa sa labas? Minsan hindi na pinapakinggan ng anak. Pero kung ang sinabi ng anak dito, Samson, alam mo naman na hindi pwede mong gawin yan. Dahil yan ay labag sa batas ng Diyos, labag sa kautusan ng Diyos na sinabi niya sa atin, ang daming babae dito, magaganda rin, pero wala kang nakikita dahil ang wisyo mo andun palagi sa labas. Ang isip mo, andito ka sa church, pero ang isip mo andun lagi sa labas. That is why you cannot see kung ano ang beauty na mayroon sa church pag ang isip mo laging nasa labas. Nak, kinakausap mo, pero ang puwersa mahina. Nak, hindi mo ba alam na marami namang babae rito, maraming lalaki rito, bakit kailangang doon ka pa? Kung sinabihan niya, nak, pag ginawa mo yan, huwag ka nang magpakita rito sa bahay. No? Dahil yan ang sinabi ng Diyos, it will cause you a lot of trouble. Pag ginawa mo yan, hindi mo nakikita sa ngayon, pero pag ginawa mo yan, pag tinuloy mo yan, you're out of the house. No? Bahala ka sa buhay mo kung yan ang gusto mong gawin. No? Lumayas ka kung gusto mo. No? Para makita nung anak, ano sabi ng anak? Tay! Ano sabi sa tatay niya? Get her for me. Wala siyang pakialam sa kung anong sentimento ng kanyang magulang, basta tay, kunin mo siya. Spoiled brat. Basta kahit anong sabihin mo, basta makuha ko ang gusto ko. Dahil ang kanyang kaisipan, andun palagi, gala ng gala kung saan-saan. And what a heartache for the parents pag ang anak ay hindi nakikinig. Nung pag matigas ang ulo ng isang anak, anong klaseng heartache mayroon ang magulang? At ang sabi nga nila, time will come, you will understand. Pag may anak ka na at ginawa niya yan sa'yo, gagawin din yan sa'yo, time will come. And very true, madalas ganun ang nangyari. And God promised to those children, sons and daughters, na pag matino, maayos ang kanilang relasyon sa kanilang magulang, may respeto, may paggalang, anong sabi ng Diyos? He will give you long life. Hahaba ang buhay mo. Why? Kung hindi mo kayang respetuhin ang magulang mo, Diyos pa kaya? Ang magulang, nakikita mo, siya nagpanganak sa atin, tapos ang Diyos pa kaya na hindi natin nakikita? But his father and his mother knew not that it was of the Lord. Although ang Diyos ay may plano na mga ways niya
na magkukos ng trouble para makabawi ang Diyos dito sa mga Philistines, no, ay kanyang sa pamamagitan ni Samson. And that he sought an occasion against the Philistines, for at that time the Philistines had dominion over Israel. No? Ang focus ni Samson, mga kapatid, ay lihis. No? He was anointed by God. He was chosen by God. God has given us the Holy Ghost. We are baptized in His name. Pero ano ang sabi ng Word of God, mga kapatid? Psalms 1:1. No? 1:1 ba? Tama. Psalms 1:1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. No, why? Kasi sa kabuuan, mga kapatid, itong si Samson, madalas gala ng gala kung saan-saan, suroy ng suroy kung saan-saan, mga kaibigan niya lahat, wala sa kanyang sambahayan, wala sa Israel, lahat ng kanyang gala andun sa Philistine. No, walking in the counsel of the ungodly. No, kahit may Holy Ghost pa tayo, we are baptized in the most precious name of Jesus, we are saved, pero kung tayo patuloy na nag-i-engage sa mga tao dyan sa labas, those that are walang pakialam sa Diyos, mga kapatid, minsan kamag-anak natin. No? No, hindi ibig sabihin, kamag-anak mo, okay na sila. No, maraming kamag-anak na wala talagang interest sa Diyos. Pag nakausap mo, maya-maya, ang iyong pananampalataya sa Diyos, mano na, nayayanig na. No, why? Walking in the counsel of the ungodly. Sa patuloy na pakikipag-engage natin dyan, mga kaklase, kaopisina na talagang walang kaamor-amor sa Diyos, the more na tayo mag-engage, the more na we are connected with them, ano ang mangyayari? Maya-maya, pareho na kayo ng isip. No, instead na tayo ang mag-convert sa kanila, but because mas marami sila dyan sa labas, even with the Holy Ghost, pwedeng tayo ay mapasama sa kanila hanggat mamaya, hindi na natin mapapansin that we are also walking in the counsel of the ungodly. No? Nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. No, why? Si Samson, palaging ganon ang kanyang buhay, mga kapatid. No, sa verse 5, then went Samson down and his father and his mother to Timnath, and came to the vineyards of Timnath, and behold, a young lion roared against him. And the Spirit of the Lord came mightily upon him, and he rent him as he would have rent a kid, and he had nothing in his hand, but he told not his father or his mother what he had done. You know, parang kumuha lang siya ng maliit na kambing, tapos ginanon lang yung lion, no? Parang ang dali-dali lang. Why? Because the Spirit of the Lord came mightily upon him. Ilang beses yan sinabi dito, mga kapatid. Every time that Samson was in trouble, the Spirit of God came upon him. No, laging ang Diyos to the rescue. No, laging ang Diyos, andyan na, mapapahamak na siya. Even with the Holy Ghost, mga kapatid. No, what God has done to Samson, ginagawa sa atin ng Diyos. We have the Holy Ghost, God has chosen us. Every time tayo ay nasa trouble, ang Diyos ay laging nagre-rescue sa atin. No? Kahit minsan kalukuhan na yung ginawa natin sa harapan ng Diyos, God is still to the rescue sa sa sitwasyon natin na hindi tayo mapahamak. No? Ganon palagi ang gawain ng Diyos natin, mga kapatid. So ano ang nangyari dito? Verse 7, and he went down and talked with a woman, and she pleased Samson well. No? Namanhikan. No? Grabe, Ang laki talaga ng papel ng mga magulang, mga kapatid. Nagsabi sila kay Samson, wala ka ba makitang babae rito sa sambahayan natin mismo, sa Israel, no, sa ating bayan? Pero ano nangyari? Sinamahan pa rin nila. No? Ano yung sinabi mo sa anak mo? Yung mga anak natin, kasing edad nila Kaye, kasing edad nila Bredo. Marunong na yan magpaikot sa atin na parents. Marunong na yan sila.
No, alam na nila kung paano ka pasasayawin sa kanilang mga palad. No, oh, yung mga bata na yan, akala mo wala lang sa kanila. No, no, magagaling ang mga yan, matatalino ang mga yan, na pag hindi natin napapansin, tayo na ang kayang paikutin ng mga yan until such time, paglaki na, hindi natin makontrol, hindi natin maayos, ano ang mangyayari, ito. Salita ng salita ang kanyang parents, pero wala lang kay Samson. Tapos ano nangyari? Sinamahan pa nila, mamanhikan. Ano ang sabi ng anak? Ano sabi ni Samson? Tayo, wala naman kayong magagawa eh. Alam ko naman, kahit magalit kayo, alam ko naman na hindi kayo ganun kaseryoso. Alam ko naman na hindi ako tatamaan pag ginawa ko ito. Why? Okay sinamahan niyo pa ako, sumama pa kayo sa mamanhikan. No? Pero kung tinayuan ng magulang, no, anak, bahala ka sa buhay mo. No, dahil yan, kautusan ng Diyos, yan ang sinabi, bahala ka kung ano ang gawin mo, may isip ka na, pumunta ka doon kung gusto mo mag-asawa, huwag mo kaming idamay dyan. No. Pero emosyon ng magulang, no, hindi, okay lang, hayaan mo na lang. No? Pwedeng gano'n ang nangyayari. No, so what happened? And after a time, he returned to take her, verse 8, and he turned aside to see the carcass of the lion, and behold, there was a swarm of bees and honey in the carcass of the lion. No, so anong nangyari dito para mabilisan natin? Pagbalik ni Samson, yung lion, yung kanyang carcass, ay andun na lahat ng mga bees, namuo na yung honey, at ang ginawa niya, kinuha niya yung honey, at pagkakuha niya ng honey, pinakain niya rin sa kanyang magulang, pero hindi niya sinabi kung saan niya nanggaling yun. No? Ang tanong, mga kapatid, gaano kahabang panahon na balikan ni Samson para mag-develop ang honey? Hindi ganong kabilis. Matagal ang development para makabuo ka ng honey na yan. No? Pero ito, ang bilis ng development. So sa verse 10, so his father went down unto the woman, and Samson made there a feast, for so used the young men to do. Nagkaroon sila ng kasiyahan dito, mga kapatid. No, dahil si Samson ay mag-aasawa na. So verse 11, it came to pass when they saw him that they brought 30 companions to be with him. No, may mga 30 na kasama. And Samson said unto them, I will now put forth a riddle unto you. No, yung kung sa Ilonggo pa, papakot, sa Tagalog, bugtong. No, bugtong. No, pag malaman ninyo sa loob ng 7 days, okay, bibigyan ko kayo ng 30 sheets of chains of garments, mga kasuotan. But if you cannot, sa verse 13, declare it me, then shall kayo ang magbibigay sa akin ng ganitong kasuotan. No, and they said unto him, put forth the riddle that we may hear it. Sa verse 14, and he said unto them, out of the eater came forth meat. No, and out of the strong came forth sweetness. No, galing sa anong eater? No, galing sa mangangain. No, ay doon lumabas ang makakain, and out of the strong, galing sa malakas, doon lumabas ang tamis. And they could not in 3 days expound the riddle. So anong nangyari rito, mga kapatid? Yung babae na maaasawa ni Samson, hindi nila makuha ng 30 na to kung ano ang ibig sabihin ni Samson. Pinuntahan nila yung babae, kinausap nila yung babae, na pag hindi mo sinabi sa amin, tanungin mo si Samson, gawa ka ng paraan kung ano ito. Dahil pag hindi mo sinabi sa amin, ikaw at ang iyong tatay susunugin namin. Parang ganun-ganun lang. So ano ang ginawa ng babae? Umiyak kay Samson sa loob ng 7 days. Pagkatapos na siya ay umiyak sa loob ng 7 days, walang magawa si Samson. The fragile side of Samson. Napakalakas na tao. Pero iyakan lang ng babae, yes dear. Oo kagad. Yung malambot na part na yon. So ano ang nangyari, mga kapatid? Nakuha nila, nakwento ni Samson, at ang sabi ni Samson, kaya nyo nalaman
ang aking bugtong dahil pinwersa nyo ang aking mapapangasawa. No? Pero anong ginawa ni Samson? Pumunta siya sa verse 19, and the Spirit of the Lord came upon him, and he went down to Ashkelon. Ashkelon was about 50 kilometers na kanyang pinuntahan, and slew 30 men of them, and took their spoil, and gave change of garments unto them which expounded the riddle, and his anger was kindled, and he went up to his father's house, but Samson's wife was given to his companion whom he had used as his friend. Ang nangyari, mga kapatid, dahil kailangan ni Samson bayaran, wala naman siyang mga damit. Anong ginawa niya? Pumunta siya doon sa Ashkelon. Nagpatay siya, pinatay niya yung 30 katao para makuha yung kasuotan, para ibigay doon sa 30 na nagsabi sa kanya, ito yung bugtong na sinasabi mo. Anong klaseng kalukuhan? Papatay ka ng tao na walang dahilan. What kind of senses? Mayroon si Samson para gawin ang mga bagay na ito, mga kapatid. And after that, sa bugso ng kanyang damdamin, young people puro, anong tawag niyan? Raging hormones. Puro bugso ng damdamin, ayaw makinig. Dala lang lahat ng bugso ng damdamin. At umuwi siya sa bahay niya, at yung kanyang mapapangasawa, binigay doon sa kanyang kasama, kanyang companion. So pagbalik niya, kinukwento natin ito, mga kapatid. So kanyang pagbalik, may dala-dala pa siyang kambing dito. Mamaya pupunta tayo dito sa pinaka-main natin. Ano ang nangyari, mga kapatid? Imagine, pumatay siya, unang kanyang nagawa, pinatay niya ang lion, sinamahan siya ng Diyos. Pumatay siya ng 30 katao, sinamahan siya ng Diyos. Sa verse 3 ng chapter 15, and Samson said concerning them, shall I be more blameless than the Philistines, though I do them a displeasure? So sa verse 4, and Samson went and caught 300 foxes. Paano mo gagawin? Takot nga tayo sa fox. Parang maliit na aso, mahaba ang nguso, mahaba ang buntot. Pero just imagine, what kind of hunter you are, na makakuha ka o makahuli ng 300 foxes, because during that time, ang leon, ang foxes, marami yan sa Philistines. And this time, 300 foxes, paano? Paano ka makahuli ng 300, ano ang diskarte ni Samson para gawin yan? And took firebrands and turned tail to tail and put a firebrand in the midst between two tails. So ang kanyang ginawa, ito na. Dahil sa galit niya, dahil yung kanyang misis, mapapangasawa, dapat ay pinamigay na sa iba. Ganon-ganon na lang ha, okay. Ano ang gagawin natin? Kumuha siya ng mga foxes na yan, yung dulo ng dalawang foxes, tinalian niya, nilagyan ng panggatong, ng apoy, ng starter, para ano ang mangyari. And Samson went and caught 300 foxes, as a verse 5, and when he had set the brands of fires, he let them go into the standing of corn of the Philistines, and burnt up both the shacks and also the standing corn and the vineyards and olives. Lahat ng kanilang i-harvest na, lahat ay nasunog, lahat, ang tindi ng ano. But it is allowed by God dahil gusto nang bumawi ng Diyos sa mga Philistines. Ganon ang nangyari. Sunog. At ang sabi ng tao dito, mga Philistines, sino ang may gawa? Sabi niya si Samson. Nung nalaman nila na si Samson ang may gawa, sa verse 7, and Samson said unto them, though you have done this, yet I will be avenged of you, and after that I will cease. And he smote them hip and thigh with a great slaughter, and he went down and dwelt in the top of the rock Etham. Pagkatapos na ginawa niya yung pagsusunog, isang tao lang may gawa, si Samson, and then anong nangyari? After that, mga kapatid, pumatay pa siya, a great slaughter, isang tao lamang. At pagkatapos niyan, parang wala lang nangyari, umalis, bumalik doon at tumira. Ang ginawa ng mga Philistines, para mabilis tayo, ang ginawa ng mga Philistines, pumunta sa lugar ng Juda, kinausap yung mga tao, at yung mga
nakausap niya andoon sa Judah, yun ang pumunta kay Samson para makipag-usap, no, na bumalik ka doon. No, iharapin mo sila. No, 3,000 katao, mga kapatid. No, just one man. 3,000 ang pumunta sa kanya. Siya ay tinali. No, pagkatapos na tinali, andyan sa verse 13, and they spake unto him, saying, No, but we will bind thee fast and deliver thee into the hand, but surely we will not kill thee. And they bound him with 2 new cords and brought him upon the rock, or from the rock. And when he came unto Lehi, the Philistines shouted against him, and the Spirit of the Lord came mightily upon him, and the cords that were upon his arm became as flax that was burnt with fire, and his bands loose from his off his hands. And he found a new jawbone of an ass. Alam niyo yung jawbone, yung panga ng isang asno, napakatibay pala noon. No, yung may mga ngipin pa. Yon ay kanyang kinuha, and took it and slew 1,000 men therewith. And Samson said, with the jawbone of an ass, hips upon hips, with the jaw of an ass, have I slain 1,000 men. And it came to pass, when he had made an end of speaking, that he cast away the jawbone out of his hand, and called that place Ramath Lehi. And he was sore athirst, and called on the name of the Lord, thou hast given this great deliverance into the hand of thy servant. And now shall I die for thirst and fall into the hand of the uncircumcised? No? After na siya ay mapagod, mauhaw, mga kapatid, pagkatapos niya patayin yung 1,000 mga Philistines, laban sa kanya lang. But God clave an hollow place that was in the jaw. No, akalain mo yon, yung may hollow place doon sa jawbone. Anong ginawa ng Diyos? And there came water thereout. No, doon lumabas ang tubig. And when he had drunk, his spirit came again, and he revived, wherefore he called the name thereof in Hakore, which is in Lehi unto this day. No, and he judged Israel in the days of the Philistines 20 years. So dito, mga kapatid, no, si Samson ay napakahilig, no, sa mga babaeng hindi taga-Israel. No? Lahat para sa kanya ay parang laruan lang. No? Parang wala lang. No? No? So another thing, mga kapatid, no, malapit na tayo. No? And then went Samson to Gaza, and saw there an harlot, and went in unto her. No? Anong klaseng karakter may no? No? Imagine you are anointed by God, you are selected by God, you are chosen by God. No? Pero ano, mga kapatid, it is our responsibility na ingatan ang anointing na ibinigay sa atin ng Diyos. No? Even with the Holy Ghost, we are baptized in the name of Jesus Christ. No, kaya tayo, may mga boundaries tayo, may mga limitations, may mga linyada tayo, na hanggang doon lang tayo. No, na pag lumampas, ay, bawal na kami dyan. Hindi na kami pupwede dyan. No, brother, wala namang makakita, nood tayo ng sine. No, andito naman tayo sa Cebu, o andito naman tayo sa Hong Kong, o sa Singapore. Sigurado walang makakakita, brother. No, biglang nagkagulo, na-capture kayo ng kamera. no, kitang-kita. No, why, mga kapatid? No, it is our responsibility na maglagay ng linya sa anointing natin. No, sa pagpili sa atin ng Diyos, responsibilidad natin yan, ay hindi pwede. No, hindi kami pwede dyan. No, kunti lang. No, para sa pagiging pagkakaibigan, para sa tagumpay. No, para nasa atin ang linya. No. Wala sa labas. Tayo ang mag-ingat sa mga pinupuntahan natin. Tayo ang mamili. No. Itong si Samson, mga kapatid, why? He is always walking in the counsel of the ungodly. Even with the anointing that God has given him. Ibig sabihin, kahit may Holy Ghost pa tayo, we are baptized, walang makakapigil sa atin na pumunta sa mga lugar na hindi dapat. Pero ano ang mangyari? We are putting our anointing, we are putting ourselves in danger, at ano ang mangyayari? Na time will come, itong anointing, itong Holy Ghost na ibinigay ng Diyos sa atin, pwedeng mawala.
No, why? Dahil tayo hindi tayo marunong mag-alaga, mag-ingat sa anointing na ibinigay ng Diyos sa atin. So, and it was told, ano ang nangyari diyan? No, yung una, yung woman in Timnath. Pangalawang babae, yung babae na taga-Gaza, no, an harlot. No? So anong nangyari? Muntik na rin siyang mapatay dito, pero anong ginawa niya pagdating ng hating gabi, para makaalis siya, nilock lahat ng gate. Anong ginawa ni Samson? Pati yung gate, lahat ng gate doon, pati mga post, binuhat niya lahat at dinala niya. Parang ginawa niyang backpack. No? No. No. No, at binuhat niya yon, mga kapatid, for almost 2 kilometers. No? At dinala pa niya doon sa tuktok ng isang parang bundok. Doon niya dinala. No? No? At the hill that is before Hebron. No? Gaano ka, may tama rin ito si Samson. Ano? No? That's the wonder of it all, mga kapatid, na yun nga sabi natin sa church, Lord, parang may diferensya to, pero bakit mo binigyan ng Holy Ghost? Labas na tayo dyan. Desisyon ng Diyos yan. No? Itong si Samson, may diferensya rin ito talaga eh. Akala nyo, madadali nyo ako ha? Okay, dalhin ko itong buong gate nyo. No? No, sinong makakagawa? Hindi natin kaya yan gawin, mga kapatid. No, but after that, no, walang kadala-dala. No? Walang natututunan. No, in every troubles, in every calamities, in every issue, situations na mayroon tayo, mga kapatid, sa paglilingkod, dapat lagi tayong may natutunan. Lord, nangyari sa akin to ha. Na-troubled ako rito ha. Lord, muntik na ako rito ha. Lord, sige, sa susunod, hindi ko na ipapahamak ang sarili ko. No, kahit may Holy Ghost pa ako. No, wag nating iasa sa Holy Ghost. Wag nating iasa sa Diyos na, Lord, dahil may Holy Ghost ako, malakas ako. Alam ko, iingatan mo ako rito. Tapos, no, araw-araw, andong ka, no, sa inuman, andong ka sa mga no, sa lugar na hindi dapat, mga kapatid. No, sa verse 4, and it came to pass afterward, he loved a woman. No, laging in love. No. Lahat ng makita niyang kababaihan, in love siya. No. Ano yan? No. Pag na-in love ka, isa lang. No. At kung talagang in love ka, mag-focus ka dyan. Hindi yung masabihan ka lang ng kunti. Hindi ko na siya love. No. Tapos, tatalikod ka na kung saan. Tapos pag may nakasalubong ka ulit, no, mukhang pumitik ang heart ko dito, ito na lang. No. Pag na-discourage ka na naman, iba na naman. No, hindi ganun. No, kahit isa lang, basta dire-diretso. No, yun na yung, kaya pag mga kalalakihan natin, pag kayo nanligaw sa church, siguraduhin nyo na yung liligawan nyo na yun na yung pakakasalan nyo pag sinagot kayo. No. Huwag yung liligawan mo, tapos trial and testing the waters. Tingnan ko nga kung may kurente o wala. No, kung may spark o wala. Huwag ganon. Siguraduhin mo. No, kasi ang laki ng implication na dito ka manligaw, tapos time will come, away-away kayo, tapos another, iba-iba na naman, pag nagkasalubong na kayo dyan, Asan siya? O, andito siya. No. Why? Ang laki ng resulta until pag hindi na kaya, either ikaw o siya lalabas sa church, sayang ang kaluluwa. No. At pag sakaling manligaw kayo at kung kayo ay niligawan, magpaalam. No. Para magabayan natin, hindi para kayo ay pakialaman. No. Hindi yan pakikialam. Brother Ricky. No? Ang tawag diyan gabay. No, iba yung pakialam dahil gusto mo lang makichismis. No, ano kamusta na sila? No, yung uso gumagano, ano kamusta na? Yung talagang praktisado na eh. No, talagang no sister, yung uso mo ibalik mo, yung jawbone mo sister. No? Yung jawbone mo ibalik mo. No? No? Hindi tayo mga kapatid, but we are just ang gusto lang nating gawin na maalalayan ng lahat. Why? Samson was in his prime. Talagang, no, para bang walang makano sa kanya. Over my dead body, no, 7 bundok, tatawirin, 7 dagat, lalanguyin, no, para
maano ka lang, bituin, susungkitin. No, walang katotohanan mga kapatid. But this time, no, why? He is always putting himself in trouble. No, dahil ano ang kanyang isip? Malakas ako. I was anointed by God. Walang katumbas ang aking lakas. Kaya kahit saan ako, sasamahan ako ng Diyos. Kahit ako, loko-loko. No, pero dahil ako ay pinili ng Diyos. No, instead na mag-humble down, yabang. No, instead na ingatan, Lord, ingatan ko itong Holy Ghost na binigay mo. Huwag akong pumunta sa lugar na yan. Yung mata ko hindi dapat sa mga bagay na yan. Yung bibig ko hindi dapat sa ganitong mga salita. Lord, ingatan mo ako dahil iniingatan mo ako. No, ingatan ko ito, Panginoon. Pero ano si Samson? No? Hindi, kahit saan pwede. No, kahit ano, pwede kong gawin. I was anointed by God. At kita ko naman that every time may sitwasyon, sinasamahan ako ng Diyos. No. Ganun ang takbo ng kanyang isip. But it is a very dangerous thing, mga kapatid. No. He loved a woman in the valley of Sorek whose name was Delilah. Delilah means delicate. No. He found. Why? No. Itong sinasabi natin, mga kapatid. If having a love life will cause you a lot of trouble, will take away your joy with God, wag na lang. Kung yan ang maging mitsa ng ating buhay, ng ating relasyon sa Diyos. Lord, I've been waiting for this for many years. No, Lord, for a very long time, I've been waiting for this without question. God knows our heart. No. Pero kung time will come, yung pagkakaroon mo ng love life na yan, yun lang ang magiging mitsa ng relasyon natin sa Diyos na masira tayo, mamatay tayo, mawala ang Holy Ghost sa atin, wag na lang. No. No. It came to pass. He loved a woman in the valley of Sorek whose name was Delilah. No. Anointed by God, pero gala. No, hindi nakafocus sa kung ano ang plano ng Diyos. Hindi siya nakafocus kung ano ang kanyang dapat na trabaho, ang kanyang gawin, gala ng gala kung saan-saan o saan ba may maganda rito. No? Nag-i-scan lagi, saan ba? Ay, meron daw doon, nabalitaan ko. So punta na naman siya doon. And there, he met Delilah, a delicate one. Why, mga kapatid? Temptation upon temptation. No. Umpisa, nakilala mo lang. Dahan-dahan lang. But when you meet Delilah along the way, don't shake with hands. Don't shake your hands with her. Anong gagawin mo? Pag nakasalubong ka ng Delilah dyan, ng gwapo sa labas, ay, what is your name? No, no, ako pala si ganito. No, ang haba ng hair. No. Why? When we meet Delilah along the way, run immediately. No, run, Samson, run. No. Delilah is on her way. No, and you have no time to stay. No. Wag ka na. If we meet along the way that kind of temptation, you run. Why? It's a very dangerous thing. No. We know that temptation is very beautiful. No, it's very enticing in the eyes. No, kinikiliti ka, walang temptation na pangit. Lahat ng temptation maganda, just like Delilah. No. Tukso, layuan mo ako, marami ng pamilyang winasak, buhay, yun? No, pangarap na sinira, pangarap na winasak. Why? If we meet temptation, if we meet Delilah along the way, run, Samson, run. No. No, you ain't got no time to stay. No. Wala ka ng time para magstay pa at are you Delilah? Yes, I am Delilah. No, so how are you? No. No, can we have a coffee this time? No. Yeah. No. No, saan ka ba na uwi? Pwede bang sabay na lang ako sa iyo kasi malapit lang naman. No, you run. Do not entertain temptation. Why? Brother, nakipagkilala lang naman talaga. No? Madali mag-decide pag hindi mo crush. No, ayaw ko niyan. Madali dahil hindi mo crush. Pero pag crush mo, makakrush ka talaga. No, brother, nahirapan na akong mag-pray. Why? No, kasi crush ko rin siya. No.
Hindi na siya mawala sa isip ko, why? No, temptation. No. Si Samson pa mismo ang lumalapit sa temptation. Siya pa mismo ang nag-aano doon sa temptation. No, siya lagi ang sumusubo ng kanyang sarili, knowing na ang kanyang lakas ay hindi mawawala. Even with the Holy Ghost, mga kapatid, if we are always facing temptation, hindi tayo tumatakbo at lumalayo sa temptation para hindi tayo masira. Lord, kaya ko to. No, may prayer meeting kami on a Wednesday, pagpipray ko lang ito. Lord, kaya ko ito. May Holy Ghost ako, malakas ako. No, every week. No, I'm fasting 3 times a week. No, Lord, kaya ito. No, pag nag-absorb ng Word of God sa preaching, Lord, na-absorb ko lahat. No, kaya okay lang, Lord, kahit andyan ako lagi, naka-expose sa temptation na yan. Why? No. Mauubos ang flesh natin. No, and we are grieving the Holy Ghost. No, naakala natin, Lord, your mercy is always there. Yes! Pero wag nating abusuhin. No, wag tayong abusado na, Lord, patatawarin mo naman ako lagi. No, i-expose ko na naman ulit ito. No, alam mo naman that you will be in danger sa mga bagay na yan. Pwede kang masira dyan. Pero tayo, subo lang ng subo. Cellphone natin, mag-ingat tayo dyan. No, why? Hindi na natin kailangan lumabas ng kwarto para hindi tayo masira. Again, yung maliit na yan, huwag tayong mag-dwell dyan. Gamitin natin sa tama yan. No, why? Huwag nating sasabihin na lagi tayong malakas sa Holy Ghost. Lord, grabe ako mag-worship. Talagang ramdam na ramdam kita. When I pray, grabe ang nararamdaman ko sa iyo. Yes. But we are constantly exposing ourselves sa danger na yan. Patay tayo dyan. No. Unti-unti. Hindi ka umubra sa umpisa. No, hindi natuloy. No, and God did not allow it to happen. No, mapangasawa niya yung babae na taga-Timnat. Hindi siya namatay doon sa babae na harlot sa Gaza. Okay. No, why? Alam ng demonyo kung ano ang kanyang gagawin. No, tayo pwedeng, hindi siya napapagod. No, he's like a roaring lion seeking whom he may devour. No, and in our lives, mga kapatid, whether it be real, lady or man, despise or disguise as work, disguise as business, transactions which involve money, or in our career, we must focus on the things that God wants us to do. No? Huwag tayong pagalagala kung saan-saan. Huwag tayong makisama sa mga tao na walang pagmamahal, those that are ungodly and forsake the counsel of our God. O wag tayong, because si Samson mahilig makipaglaro kay kamatayan. No? Hindi, malakas ako. Kaya ko ito. No, hindi ako pababayaan ng Diyos. No? He was not serious with his anointing. No? Parang akala niya, lagi lang joke. No? Wag nating paglaruan ang ating salvation, mga kapatid. No, we must be serious about it. No, wag nating paglaruan ang Holy Ghost. No, at dahil sa Holy Ghost na yan, ay pwede tayong i-rescue ng Diyos anytime. The devil, like Delilah, will never stop his cause until we are broken. No, until we are destroyed. And we must never tell our secret, our weapon, our source of strength to the enemy. Be serious about our calling. Be serious about the Holy Ghost, mga kapatid. God anointed us, separated us. No? So again, ano ang nangyari, mga kapatid? No? Dahil napaka-delicate ni Delilah. Ano ang sabi sa kanya? Ng 5 lords of the Philistines. No? Tama ba 5? No? Ang sabi sa kanya, no? Kumbinsihin mo si Samson na magkwento kung saan nanggagaling ang kanyang lakas. No? Para pag nagawa natin yan, no, makakabawi na tayo ng mga Philistines. No. At bibigyan ka namin ng 11,000 or 1,100 pieces of silver bawat isa sa amin. Oh, just imagine, napakalaki ng reward. No. And this demon, and this evil, Delilah, no, ang dami nang nasira ang buhay dyan. That's why run, Samson, run. Delilah is on her way. No? Kanta pa naman ni Neil Sidaka yan.
Sa mga nauna sa atin. No, kakantayan ni Neil Sidaka, Run, Samson, run. Delilah is on her way. Why? It's very true. No, ano ang sabi diyan? No, di bali pang kaysa sa di bali pang humarap ka sa leon kaysa sa magtiwala sa ganitong klaseng babae. Why? Walang motibo kung hindi. No? So ano ang nangyari mga kapatid? Ang sabi ni Samson, para mapabilis natin, sabi niya, madali lang, tali niyo ako. No, ano ang sabi niya dito? Tell me, I pray this, verse 6, wherein thy strength, thy great strength lieth, and wherewith thou mightest be bound to afflict thee. And Samson said unto her, if they bind me with 7 green weeds, yung cords, yung tali, no, na hindi pa natuyo, no, yung basta yung klase ng tali, that were never dried, then shall I be weak, be as another man. So ano ang nangyari? So, basta talian niyo ako. No, at sa pamamagitan niyan ay magiging mahina ako kagaya ng normal na mga tao. No, sa verse 9, now therewith men lying in wait, abiding with her in the chamber, and she said unto him, the Philistines be upon thee, Samson, and he brake the weeds, and the thread of tow is broken with it, toucheth the fire, so his strength was not known. And Delilah said unto Samson, behold, thou hast mocked me and told me lies. Now tell me, I pray thee, wherewith thou mightest be bound. And he said unto her, if they bind me. So another kwento na naman, another sa tali na naman, mga kapatid. Ang sabi ni Delilah, sabi niya, pinaglalaruan mo lang ako. No, sabihin mo sa akin ang totoo. Ito namang si Samson, kinikiliti siguro. Ano? Ayun bang, ay, hindi niya nalaman kung saan. Isa naman ngayon. Talagang macho, feeling macho. O, kita mo? No, talagang bida-bida. No, talagang machong-macho ang dating. No? Pero what happened, mga kapatid, no, para bilisan natin ito sa verse 15, and she said unto Samson, how canst thou say, I love thee, with thine heart is not with me? No? No? Paano mong sinasabi sa akin na mahal mo ako, ang heart mo wala sa akin? Si Samson naman, yung kanyang lakas, no, parang nauupos. No? Why? Yung taong madaya, yung taong just like Delilah, a delicate one, will do everything para makuha ang kanyang gusto. No. Yung temptation, gagawin ang lahat para makuha at manalo siya. Sa umpisa, panalo ka. Dahil akala natin malakas tayo. Pangalawang araw, akala mo malakas ka pa rin. Pangatlong araw, pang-apat, pang-pitong araw, until you are exhausted sa araw-araw na boxing sa temptation. Hanggat sa ikaw ay sumurinder na. No, why? Akala natin may Holy Ghost pa tayo. No, yung pala ang Holy Ghost ay lumayo na dahil laging ganon. I love thee when thine heart is not with thee. Thou hast mocked me this 3 times and hast not told me wherein thy great strength lieth. No, 3 beses mo na itong akong niloko. Sinasabi mong mahal mo ako pero ang heart mo ay wala sa akin. Verse 16, and it came to pass when she pressed him daily with her words and urged him so that his soul was vexed unto death, that he told her all his heart. Why? Sa umpisa, kaya pa natin. Lord, kaya ko to. Kaya ko to. Pero sa patuloy na bombardment, no, ng temptation, ng mga maling bagay, even with the Holy Ghost, bibigay, magi-give in talaga tayo. No? So anong nangyari? And that he told all his heart and said unto her, there hath not come a razor upon my head. No. Samson betrayed God. No. Ano na? Binulalas niya na lahat. Sabi niya, sige na, ito na. Nakalimutan niya ang kanyang anointing. Nakalimutan niya ang kanyang covenant. Nakalimutan niya ang kanyang agreement sa harapan ng Diyos kung ano ang purpose niya dahil lang sa isang babae na napaka-delicate. No. Samson's strength did not lie in his hair.
or in his muscles, but in his relationship with his God. Ang obedience natin, mga kapatid, God anointed us. Our strength comes from our obedience. And the strength that we have is not ours but from God. Bakit tayo malakas? Dahil sa obedience natin sa Diyos. Bakit tayo kayang lampasan ang mga sitwasyon na nahihirapan tayo? Dahil sa obedience natin sa Diyos. Pero anong akala ni Samson? Akala niya yung kanyang lakas. Hindi niya alam na doon nang gagaling sa kanyang covenant, sa agreement, doon kung paano niya ingatan ang kanyang anointing. Ang kanyang lakas hindi nang gagaling sa buhok. Hindi nang gagaling sa kanyang muscles, but kung hindi doon sa obedience niya sa kanyang anointing. Why? So what happened, mga kapatid? There had not come a razor upon mine head. Wala pang dumaan na panggupit ng buhok sa aking ulo. For I have been a Nazarite unto God from my mother's womb. If I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become weak and be like any other man. Imagine that kind of temptation. Lumabas yung kanyang weakness. Sinabi niya, why? Patuloy, unti-unti eh. Laging ganun. Lord, kaya ko to. Okay lang, sasamahan ako ng Diyos. Pero ano ang mangyayari, mga kapatid? Ipapakita ng Diyos sa kanya. Verse 18, and when Delilah saw that he had told all his heart, she sent and called for the lords of the Philistines, saying, come up this once, for he hath showed me all his heart. Then the lords of the Philistines came up unto her and brought money in her hand, and she made him sleep upon her knees. Thank you, Brother Roman. Why? Too much comfort. Walang problema sa comfort. Pero ang comfort na ito, hindi ito dapat. Yung ganyang klaseng comfort, hindi dapat nangyari ito. Why? Diyan siya madadali, diyan siya mamamatay. Sa comfort na yan, na hindi dapat. Why? Ang daming nilabag na word of God sa comfort na yan. Okay lang, Lord. Even with the Holy Ghost, kahit umalis pa ako sa church, okay lang. May awa ka naman. Kasi kailangan ko talagang samahan siya. Iba ang pakiramdam. Pag magkasama kami, iba yung ganito. Why? You've given up. Pinagbigay, inano mo na ang Holy Ghost, ni-reveal mo lahat, give up mo na ang lahat para lang sa bagay na ito. And the temptation, will do everything para makuha niya ang loob at mailagay tayo sa comfort. At ito ang pinakadelikado na comfort. Okay na ako rito. Panatag na ako rito. Why? Samson or God has given him all the warnings. Ayan, munti ka nang mapahamak. Tandaan mo, nirescue kita. The Spirit of the Lord was with him. Ayan, munti ka nang mapatay ng tagagasa. Dahil gumawa ka na naman ng kalokohan. Binigyan na kita ng warning, pinaalalahanan na kita, pero sinamahan pa rin kita sa iyong kalokohan. Hindi pa rin nagtatanda si Samson. All the warning signs, pinakita na sa kanya ng Diyos until ito ang nangyari. Why? Because he is always exposed doon sa lugar na yun, doon sa mga babae na yun na hindi dapat, doon siya lagi naka-expose. Hindi siya seryoso sa anointing na ibinigay sa kanya ng Diyos. 5 minutes, tapusin na natin ito, mga kapatid. So ano ang nangyari? And she made him sleep under her knees. Si Samson sigurado masayang-masaya. Talagang, I'm in comfort now. Talagang ito na yung babaeng tunay na nagmamahal sa akin. Hindi ko pa nakita ito sa aking buhay. Ang galing ng temptation para ilagay tayo sa comfort na yan. Nakasya na tayo dito. And I will go out. Saan ba ito? 19. Upon her knees, and she called for a man, and she caused him to shave off the 7 locks of his head, kasi nakatirintas yun, and she began to afflict him, and strength went from him. Paano hindi napansin ni Samson sa kanyang pagkatulog? Paano umalis si Delilah? Ang daming mga question dito na dapat eh. Pero nung nasigurado ni Delilah na talagang
sa verse 20, and she said, the Philistines be upon thee, Samson, and he awoke out of his sleep, and said, I will go out as at other times before, and shake myself, and he wist not that the Lord was departed from him. Ito ang nakakalungkot, mga kapatid, na patuloy na inaabuso ni Samson ang kabutihan ng Diyos, ang mercy ng Diyos, ang guidance, yung gabay sa kanya, patuloy niyang inabuso until the Lord was departed from him. Why? Abusado. Ay, pariyo lang yan sa iba. No, yung kagaya dati, kaya ko rin ito. No. No, pag napuno na ang Diyos, napakadelikado. No, why? Because God has given him all the warning signs. Binigyan na Diyos lahat ng warning signs, pero hindi pa rin siya natuto. So ganito ang nangyari, mga kapatid. But the Philistines took him and put out his eyes and brought him down to Gaza and bound him with fetters of brass, and he did grind in the prison house. So ganyan ang nangyari dyan, mga kapatid. No, binulag siya, tinanggal yung kanyang mga mata, ginawa siyang tagagiling doon, no, sa lugar ng mga Philistines. Pag ang trabaho mo, tagagiling na lang. No, just imagine what kind of humility na ginawa ng Diyos sa kanya. From bilang bigatin, talagang kilalang kilala. Now, ang paggigiling doon ay trabaho ng mga alipin yan. Yun ang pinakamababang klase ng trabaho na binigay kay Samson until hindi napapansin ng mga Philistines na sa paggiling niya doon, humahaba na yung kanyang buhok, at sa paghaba ng kanyang buhok, doon siya nakarealize at mag-pray sa Diyos. Sabi niya, Lord, just give me one more time. Makabawi lang ako sa mga tao na ito. No, ano pa ang sabi niya? No, Lord, makabawi lang ako dahil sa pagtanggal nila ng mata sa akin. Ang concern niya, yung kanyang mata. Andyan, mababasa natin yan. No? Pero ang concern ng Diyos, ang kabuuan ng Israel, na makabawi ang Diyos sa mga Philistines na ito. No? At siya ay pinagbigyan ng Diyos, mga kapatid. At si Samson, no, again, kita natin yan sa dalawang pillars doon na napakalaki. No, tapos, may gymnasium na sila nung time na yon. No, 3,000 plus na mga officials, mga tao, andoon sa loob ng building na yon. Tapos yung dalawang poste, yon ang pinakamatibay na nag-hold sa building. No, na dinala doon si Samuel ng isang bata, at doon gumanon si Samson. No, at sa paggawa niya, sabi niya, Lord, samahan mo lang ako this time. No, pakinggan mo ako. So ano nangyari, mga kapatid? Lahat sila namatay doon, including si Delilah. No. What is our you will say praise the Lord. No. Iingatan natin, mga kapatid, yung Holy Ghost na ibinigay sa atin ng Diyos. No. We must always take heed to every warning signs that God has given us. No, ingatan natin ito na huwag tayong masira, huwag tayong ma-expose sa mga lugar, sa mga bagay na hindi dapat, mga kapatid. Because all those things ay kasama sa warning signs, at mas lalo pa nating alagaan at ingatan yung Holy Ghost, yung anointing na ginawa sa atin ng Diyos, mga kapatid. And Lord, we are so thankful that all these warning signs you've given us for our protection, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.